Hindi porket tambay tayo sa kusina ay hindi na tayo nauubusan ng idea ng iluluto. Kaya naman para hindi magsawa ang mga bagets dito sa bahay sa paborito nilang sotanghon gisado ay iniiba-iba ko yung way ng aking pagluluto. Inuuna ko munang ibabad sa tubig itong sotanghon for at least 30 minutes para mas madali siyang maluto. Pero kung gahol ka na sa oras, pwede mo naman itong ibabad sa mainit na tubig para mas mabilis. Dahil ready na yung mga gagamitin natin sa pagluluto, pwede na tayo mag-start. So ayan, nagsalang na ako ng kawali at nung mainit na ito, naglagay na ako ng mantika. Pagkatapos ay ginisa ko na dito yung ating sibuyas at bawang. Hindi ko na hinintay hanggang sa maging brown yung bawang, kaya naman sunod kong inilagay itong giniling na karne ng baka. Kadalasan kong ginagamit na pansahog ay karne ng baboy. Para mas maging malasa yung ating giniling, naglagay ako ng salt and pepper. Lutuin lang natin ito hanggang sa mag-iba na yung kulay. Dati ay bawal akong magluto or kumain ng beef dito sa loob ng bahay. Umabot din yun ng 7 years. Buti na lang nung lumipat kami ng bahay, naging open na siya. Wala, gusto ko lang i-share sa inyo. Balikan na natin itong aking niluluto. Bali, naglagay pala ako ng dried mushroom at carrot. Hinalo-halo ko lang ito for 2 minutes bago ko sunod na inilagay itong ating repolyo. Pagkatapos ko ulit itong haluin, ay inilagay ko na yung ating mga pampalasa katulad ng patis, soy sauce, oyster sauce, at naglagay din ako ng chili powder para mas masarap. Kung wala kayong chili powder, pwede na yung paminta. Pagkatapos ay hinalo-halo ko na ito for about 2 minutes. Bakasyon na ng mga bata sa school. Itong alaga kong bunso, 2 months ang bakasyon. Paniguradong magiging busy tayo sa kusina dahil itong bunso, mahilig itong kumain. Pagkatapos ay inilagay ko na itong ating ibinabad na sotanghon. Isinabay ko na dito yung ating green na bell pepper. Kasunod naman nito ay hinalo ko ng mabuti. Hinalo ko ito for about 1 minute. At kung napansin nyo, hindi ako naglagay ng tubig dahil mas gusto ko yung ganitong pagkakaluto, yung medyo dry ang itsura. After ko itong mahalo ay tinakpan ko ang ating kawali for 2 minutes. Ayan, luto na ang aming tanghalian. O diba, napakasimple at napakadali ng reseping ito. Approve na approve ang reseping ito sa mga bagets dito sa bahay. Kaya naman kung may mga bagets kayo sa bahay na kasama at mahilig sa mga noodles, itry nyo na ang reseping ito dahil paniguradong magugustuhan din nila ito. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo next time. Bye!